Busigon Festival sa Labo naging makulay. Mayor Francisco nagpasalamat sa suporta ng mamamayan. Full force ang lokal na pamahalaan ng bayan ng Labo sa makulay na pagbubukas ng Busigon Festival na may temang Dangal ni Busigon, tuloy-tuloy sa pagsulong. Labis ang pasasalamat ni Labo Mayor Severino Francisco na nagkaisa ang lahat at marami ang nakasubaybay mula sa kanilang mga tahanan at trabaho. Maraming salamat po sa tanong natin mahusay na pagpadaloy ng programa. Sa lahat po na nandito sa ating luwagan. Ganun din po sa nakasubaybay, sa kanila po mga tahanan, sa kanila po mga trabaho, sa araw po ito ng linggo. Binanggit nito ang mga kabataan, barangay officials, police, BFP, mga nasa seashores, media, senior citizens, transport group, mga kawani ng pamalang national at lokal, mga konsihal, vice mayor, sanggunian ng Labo, mga kasamahan sa guardians at sina Vice Governor Joseph Ascucha at Governor Dong Padilla na bagamat hindi nakarating sa opening ay nagpadala naman ng mga kinatawan. Ang ating Governor Dong Padilla ay nagpapaabot po ng isang pagbati sa lahat dito sa inyong mga tagalaro. Pinaabot po ng ating Vice Governor in behalf of our own Vice Governor Camarines Norte, the former outstanding 3-term Mayor of Labo, tama po. Siyempre po, Vice Governor Joseph Bibunggol Ascucha ay pinapaabot po niya ang pagbati sa lahat ng at pagbati at congratulations sa ating 24th Busigon Festival at 224th founding anniversary ng ating pong bayan ng Labo. Hangad daw po niya ang mas matatag at maunlad na bayan po ng minamahal nating Labo. Mabuhay ang Labueños. Ayon kay Mayor Francisco, masarap sa pakiramdam na makita ng mga mamamayan ng Labo na nagkakaisa. Ito daw ay patunay na ang politika sa bayan ng Labo ay patungo na sa iisang direksyon, ang pag-unlad sa pamamagitan ng pagkakaisa ng mamamayan nito. Dagdag pa ng alkalde, tila dininig na ng may kapal ang kanyang taimtim na panalangin matapos suminto ang ulan at maisagawa ang parada ng maayos. Pumunta na po kami doon sa Darby, doon po sa ating pagtitipon. At bago magsimula, pumatak na naman ang ulan. Pero sabi ko, Panginoon, sana mawala muna ang ulan. Padaanin niyo kami hanggang makarating kami dito sa Bulwagan. At inamahal ko mga kaibigan, mga babayan, talaga po lahat ang minamahal ng Panginoon. Dinin po niya yung aking taimtim mo panalangin. Kaya po, nakarating tayo dito ng hindi masang. Kaya palapakatin po natin ang ating Panginoon. Bagamat bumuhos din ang ulan bago matapos, marami pa rin umano ang hindi nabasa. Binanggit din ni Mayor Francisco na ang bayan ng Labo ay isang agricultural area na may 2 ilog Busigon at ilog Labo na may masarap na isda. Dagdag pa niya, malawak ang kalupaan ng Labo na may iba't ibang pananim tulad ng nyog at palay, kaya imposible raw ang mamamayan nito ay magutom at hindi umasenso. Ang bayan ng Labo, isang agricultural area. Meron po tayo malawak na kailugan, 2 ilog, ilog Busigon at ilog Labo, na naandyan lahat ng masarap na isda. Meron po tayo malawak na kalupaan na lahat ng pananim ay naandyan na, lalo-lalo ng niyog, ang palay at iba pa po mga pananim. O kaya walang imposible na tayo ay umaseso at hindi rin po pwede na tayo ay magutom sapagkat ito po ay agricultural area. Tiniyak din ito na siya at ang sangguniang bayan ng Labo ay hindi mapapagod mag-isip, magplano at magsagawa ng magagandang bagay upang maramdaman ng mga taga-Labo ang kakayahan at kagandahan ng kanilang bayan. Sa huli, pinasalamatan niya ang mga taga-Labo sa pakikiisa sa selebrasyon at hiniling na sana ito ay umpisa pa lamang. So bago po ito, muli sa ngalan ng pamalang bayan ng Labo,
pinapasalamatan po namin kayo sa inyo po, suporta, pakikimisa. Sana hindi po dito magtapos. Sapagkat tayo po ay nasa pagsisimula pa lamang. Nangako naman si Regional Director Rodel Tornilla ng Department of Agriculture na bago matapos ang taon ay maaaprubahan na ang hinihinging farm to market roads at tulay. Pagpaumanin po kayo ninyo na hindi ko maibibigay yung hinihingi mo dahil napakaliit. Ang aking pong advice, dagdagan mo yung hinihingi mo at siguro ko sa iyo na bago matapos ang taon ito, ma-approve yung request mo na farm to market roads at tulay sa PRDP. Yan po ang magiging regalo namin ni Kagalang-galang Francisco Chu Laurel sa inyo at sa mga taga-tago. Magpapadala umano ang Department of Agriculture ng consultant upang matapos na ang isinasagawang feasibility study at makapaglaan ng pondo na nagkakahalaga ng 300 milyong piso. Sabi ko sa ating Regional Director, gusto natin magkaroon ng tulay doon po sa bahay at magawa yung karsada papunta po doon sa barangay ng Pag-asa. Kaya sabi po niya, magpapadala siya sa atin ng konsulta para po matapos ang feasibility study at paglaan ng pondo ngayong taon, nagkakahalaga ng 300 milyong piso. Palakpakan po natin ang ating isip. Para sa CNTV News, Mutia Montenegro.